Isa po sa nagdadakdak ngayon. Dahil isa po ito sa nagkakalat ng fake news na kung saan po sinasabi nito na bayad daw ang mga kongresista kapalit ng no impeachment kay BP Sara Duterte. Ito na nga po yun. Sa Senadora Amy Marcos naglabas ng video tungkol sa nakuha raw niyang impormasyon ng posible anyang kahinatnan ng mga hindi boboto para ma-impeach ang bise. May bagong pananakot ngayon. 3 little letters na naman. Ang pangalan, Ombudsman. OMB. Nakakatakot dahil kakasuhan ka raw kapag hindi ka bumoto para sa impeachment ni VP Sara. Maliban pa sa OMB, may DOJ pa, may NBI pa, may SEC pa. Hiningan namin ng pahayag si Ombudsman Jesus Crispin Remulla pero wala pa siyang tugon. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tila nasasanay ang ilang matataas na opisyal na bumabase lang sa anyay haka-haka. Mas may kredibilidad aniya kung maghuhusga na may ebidensya. Sabi ni Castro, nakakahawa raw pala ang gawain ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa anyay paggawa ng intriga at pagtanim ng ebidensya. Huwag daw itong tularan. Payo naman ni Cebu Arch. Okay, so ano yung sinasabi dito ni Attorney ni Yusek Claire Castro na nakakahawa? Kasi nga mga kababayan, itong pinapakalat ni Amy, di umano, nakuha niyang balita daw na di umano ay tinatakot yung mga kongresista kapalit po ng impeachment ni BP Sara Duterte. Kesyo kakasuhan ng Ombudsman, ng NBI, ng SEC at kung ano-ano pa. 'Di ba? Sabi ni Yusek Claire Castro, aba, nakakahawa talaga yung tanim ebidensya at chismis nitong si Digong. Bakit? Si Trillanes, mga ka-GP Natics, ginawan po ng issue ni Digong. 'Di ba? Nung nakita po niya na matapang si Trillanes, talagang hindi bumibitaw na sila ay kalabanin, gumawa po ng intriga to. Nagtanim ng ebidensya na kesyo itong si Trillanes daw ay napakadami po daw ng bank account sa Hong Kong. 'Di ba? Sa Hong Kong ba 'yon? Ayan, sa Hong Kong. Correct me if I'm wrong sa lugar ano daw doon, marami daw bank account itong si Trillanes. Napakadami daw ng pera, mga kababayan, puro daw. Pero chismis yon, ginawa ni Digong. Ang ginawa ni Trillanes, agad-agad po siyang lumipad tungo doon sa bansa na yon, na kung saan po nakipagtulungan siya sa bangko na sinasabi ni Digong kung saan daw po nagdi-deposit itong si Trillanes. At humingi po siya doon, mga kababayan, ng certification. At ipinakita nga dito na baseless, walang katotohanan, fake news itong si Digong Duterte. Nung pinatunayan niya ni Trillanes, ang sinabi lang ni Digong, joke-joke lang naman yun eh. Ha? Niloloko ko lang naman kayo. Pwede ba yun? Kung yung tao ay walang kakayahan para pumunta doon sa bansa na yon at kumalap ng ebidensya, makipagtulungan doon sa bangko na sinasabi ni Digong Duterte, wala na, dinasira na etong si Trillanes. 'Di ba? Sirang-sira na itong si Trillanes, pero dahil nga itong mama ay talagang hindi nila kaya na paikot-ikutin, alam kaagad ang gagawin. Yun ang yun ang tamang sagot. Kapag ikaw po walang kasalanan, kung alam mong mali, kung wala kang tinatago, ganoon ang gagawin mo kay Trillanes. 'Di ba? Agad-agad niyang niresolbahan. Pinutol niya kaagad, binuhusan niya kaagad ng tubig yung usok. Hindi lang tubig binuhusan niya kaagad ng buhangin para, mga kababayan, hindi na umapoy. Para hindi na hindi na lumaki yung sunog. Ganun kaagad ang ginawa. Singapore. Thank you. Singapore pala. Hong Kong ako ng Hong Kong. Sino pa naalala? Kasi halos lahat kayo taga Hong Kong dito eh. Singapore. Thank you so much. I stand corrected. Lagi ako nagkakamali dyan. Singapore. Thank you. Singapore. Di ba? Yun ang ginawa ni Trillanes. Agad-agad na lumipad sa Singapore. Nakipagtulungan. Humingi ng certification. Kung may katotohanan, yung bank account na ganito, kasi dilabas pa ni Digong may bank account daw eh. Pero gawa-gawa lang pala yung bank account. 'Di ba? Mga ka-GP Natics, biruin nyo yun.
Ang galing gumawa ng kwento. Kung hindi pa napatunayan ni Trillanes, wala. Hindi siya aamin na joke-joke lang yun. Oh. Si Mocha ang una naglabas ng bank account sa Singapore. Sila yan. Kasi inutos ni Digong yun eh. Na ang sinasabi na magpasabog si Mocha. Pero talagang si Digong ang may pakana nun. Kaya lang hindi umubre. Hindi po pumatok yung kanilang plano. Oh. May 11, malalaman na kasi kung uusad paakyat ng Senado ang impeachment case ni VP Sara o hindi. Ayon sa Senadora, OMB o Ay, hala. Sorry. Pumalag si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro at ilang kongresista sa pagtatsyada ni Senator Amy Marcos hinggil sa impeachment. Dahil Nakaraan sa sinisira Hong lang daw Kong. ng presidential sister ang proseso ng pagpapanagot sa bise. mistulang kwento ni Lola Basyang daw ang latest statement ni presidential sister and Senator Amy Marcos na pera o kaso ang katapat ng mga kongresistang boboto bukas sa plenaryo ng Kamara. Lahat ng paraan para hindi mabuko kung ano man di umanong pagnanakaw ni VP Sara sa Pondo ng Bayan, kung papaano di umano na nagkaroon ito ng unexplained wealth, ayaw niya itong pabuksan. Correct. Buwelta ni Palace Press Officer Claire Castro sa kanyang personal vlog, mabibili ba ng pera ang mga kritiko ng administrasyon gaya raw ni ML Party List Representative Laila De Lima. Sinigundahan ito ni De Lima at sinabing unfair at baseless ang senadora dahil prinsipyo at accountability ang pinanggagalingan ng kanyang partisipasyon sa impeachment, hindi pera. Bukas, May 11, malalaman na kasi kung uusad paakyat ng Senado ang impeachment case ni VP Sara o hindi. Ayon sa senadora, OMB o Ombudsman daw ang panakot sa mga hindi papabor. Kaya Okay, so mga kababayan, ito si Amy ha, nagpapakalat ng ano ngayon. Isa kaya ito sa namura ni Pulong? Isa kaya ito mga kababayan sa nakatikim ng mag-asawang mura? 'Di ba? Ni Pulong Duterte kaya ganito na baseless ang kanyang mga pinagsasabi, naniniwala mga kababayan doon sa ano lang sa chismis na wala naman pong ebidensya talaga. Wala naman siya maipakita eh. Wala po siyang resibo. Basta ang sabi lang niya, OMB, ganito pala ang ginagawa kapalit ng no impeachment kay VP Sara Duterte. Pero ang totoo, tama yung sinasabi ni Attorney Claire Castro. 'Di ba? Ayaw nilang mabungkal, ayaw nilang mahalungkat ang tagong yaman, 'di ba? Yung unexplained wealth nitong si VP Sara Duterte. Kasi sigurado na 'yan, mabubuksan na 'yan eh. Kahit anong gawin nila, hindi na mapipigilan 'yan. Kaya ang ginagawa nila, mga kababayan, ay propaganda. Manira, siraan na may kapalit po na kwarta. 'Di ba? Nung nakaraan sinasabi nila, ang kapalit daw nito yung for later release na pondo ng mga kongresista, kapalit daw po ng pagboto ng yes to impeach VP Sara Duterte. Pero hanggang ganun lamang naman sila. Wala po silang maipakita hanggang ngayon. Puro daldal, puro kwento, puro di umano. 'Di ba? Maging itong sino ba to? Si Libiste. O yung ibang mga kongresista diyan. Nakaalyado nila, sila Ungab. Pare-parehos lang yung mga narrative eh. Kaya lang mga kababayan, mga ka-GPnatics, ang nagtataka talaga tayo dito, sabi nila noon, willing silang humarap sa Senado. 'Di ba? Willing silang humarap pag nasa Senado na. Pero ngayon aakyat na sa Senado, pilit pa rin nilang pinipigilan. Kasi siguro they were not expected na lalabas agad yung kanilang baho sa Kamara pa lang. 'Di ba? Sa Committee on Justice pa lang naglabasan na yung baho ni VP Sara Duterte. Kasi siguro ang plano nila, o sige paakyatin sa Senado pero kailangan walang lalabas na kahit anong mga dokumento, SEC, BIR,
AMLA, siguro akala nila gano'n na mangyayari. Pero, mga kababayan, yaan ang consequences ng ginawa nila noon na paghingi ng tulong ng TRO sa Supreme Court. Na yung Supreme Court nagbigay ng 9 guidelines on how to, di ba, kung paano po yung tamang proseso na dapat gawin, sundin ng Committee on Justice kasi sabi nila, hindi raw sila binibigyan ng due process at yung due process ibinigay po sa kanila ng maayos. At doon sa due process na yon, nagamit po ng maayos yung power ng Committee on Justice, lalong-lalo na pagdating po sa impeachment. Yung to subpoena, ducis tecum, subpoena ad testificandum. Wala pong kawala si BP Sara Duterte doon. Diba? Kaya yung bloodbath nila, wala yan eh. Si bat. Ganyan. Bubble bath. Wala talaga. Takot ang mga ito. Kaya nga, yung third layer nila, di ba dito, kesyo tatakutin. Una, ginamit Iglesia ni Cristo. Pinakalat ng mga DDS. Halos lahat ng mga vlogger nila talagang pare-parehas ng narrative na iba-blacklist ng Iglesia ni Cristo. Sumunod na narrative, eto, yung PDP, di ba? Na iba-blacklist din daw, hindi maaaring humingi ng tulong, walang pagkanlong, hindi pwedeng mag-crossover. Tapos, yung pangatlo, mga kababayan, yung gagawin nila na dapat ay Senate coup kay Tito Soto. Mamaya mangyayari sana. Pero, dahil nga po, takot si Bato, hindi siya magpapakita, hindi mangyayari. At inamin po ni Senador Alan Peter Cayetano na ang chance na magkaroon ng Senate coup mamaya ay 1% na lamang. Kasi nga, hindi ko alam kung talagang tinataon lang din yung balita tungkol po sa warrant of arrest ni Bato de la Rosa na naglabas na raw ng opisyal na warrant of arrest ang ICC laban sa kanya. Hindi ko alam kung pasabog lang yan para takutin si Bato de la Rosa o kaya naman mga kababayan, ay sabi naman ni John Vic, walang warrant. Ano lang, subpoena. Pero bakit isasubpoena nyo? Kayo ang mag-iimbestiga para kay Bato de la Rosa? Di ba ICC ang nag-iimbestiga sa kanya? O kaya medyo naguguluhan ako doon kaya hindi ko na sinundan, Sir Benji Uy. Di ba? Balita ko may mamimigay daw ng laptop. Kailan ba naman ang mga Duterte may respeto? Wala nga po eh. Malalamin natin yan mamaya kaka. Puro sintonado ang mga DDS congressman. Kaya nga eh, di ba? So, Eileen Zap. Kailan ba naman ang mga Duterte may respeto? Wala nga tayo nakikita talaga sa kanila as in. Di ba? Ang Diyos nga hindi nila nirespeto eh. 'Di ba? So ano pang aasahan natin sa mga 'to? Wala talaga as in. Right? So ayan mga kababayan, at ito naman ang natin. Mabuti na lang pumapalag itong si Claire Castro. Hindi siya pumapayag na itong si Amy ay magdadakdak. Hindi siya pumapayag na manira ng manira. Laging may sagot itong si Attorney Claire. Ito naman ang pag-usapan natin mga kababayan.